Itago niyo na lamang ako sa pangalang Cecil. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Annie. Noong mga panahong yun ay nasa 3 baitang pa lamang kami sa sekundarya sa baryo namin. Marami kaming kaklasing nahuhumaling kay Annie dahil sa taglay niyang natural na kagandahan. Dagdag pa ang kanyang pagiging kayumangging kaligatan at makinis na balat. Isang larawan ng magandang dilag na Pilipina. Nagtataglay pa siya ng maamo at inosenteng mukha. Mapupula at maninipis na labi. Mapupungay na mga mata. Hindi naman ako naiinggit sa kanya kahit na maraming nanliligaw. Hindi naman siya yung tipong malanding babae. Lalo pang nakadagdag ng pagkahumaling sa kanya ng mga lalaki ang pagiging mahinhin nito at kagandahan ng ugali. Subalit sa kabila noon ay may mangilan-ngilan akong naririnig na tsismis buhat sa ilan naming kapitbahay na may sa aswang ang pamilya ni Annie. Kaso hindi ko sila pinapansin dahil wala naman akong makitang anumang ebidensya na nagpapatunay nun. Nagpatuloy kami sa pagiging magkaibigan hanggang sa dumating ang isang panibagong estudyante na nasa 4 na baitang ng sekundarya na nagngangalang Nick. Buhat siya sa Maynila at talagang gwapo at simpatiko siyang lalaki. Maraming mga kaklase namin ang nagkakagusto sa kanya at nangangarap na maging nobyo siya pero nabihag ni Annie ang kanyang puso. Hindi ko siya gusto para kay Annie dahil may mga napapansin akong ibang estudyanteng binobola ni Nick. Pakiramdam ko ay may pagkababaero siya at malamang sa malamang gawin lamang niyang biktima si Annie pero naging porsigido siya sa panliligaw sa kaibigan ko noon. Bukod sa pambobola ay marami ding libangan si Nick pero hindi naman maitatanggi na marami din siyang naging kaibigan sa aming paaralan. Likas naman siyang magiliw at mapagbigay sa aming mga kaklase niya. Kaso pagdating sa babae, hindi ko talaga siya mapagkakatiwalaan. Naiinis ako pero wala akong magawa dahil sa nakikita ko ay matyaga naman si Nick at tila totoo naman ang nararamdaman niya para kay Annie noon. Sa tuwing sumasapit ang katanghalian, ay sumasabay si Nick sa amin sa pagkain. Tumatabi siya kay Annie. At kapag natatapos naman ang klase namin sa hapon, sinusundo niya kami at inihahatid kami sa aming bahay. Kapag sumasapit ang bakanting oras namin ay palaging sumasama sa amin si Nick. Inililibre kami ng merienda. Kinikwentuhan kami ni Annie tungkol sa araw-araw niyang ginagawa. Paborito nitong mga programa sa telebisyon, gayon din ang kanyang mga libangan. Naaaliw naman kami sa kanya dahil bukod sa pagiging palakaibigan nito ay kita ko na talagang maginoo siya at ginagawa niya ang lahat para ingatan at irespeto si Annie. Madalas pa nga niyang binibigyan ng sariwang mga babangong bulaklak si Annie noon at tinutulungan din sa mga proyekto sa aming paaralan. Kaya naman nagsiselos at naiinggit sa kanya ang iba naming mga kaklaseng babae. Sabi pa nila, maswerte si Annie dahil sa kanya ibinubuhos ni Nick ang kanyang atensyon at walang araw na hindi siya sinusuyo nito. Kahit paano ay nagbabago na rin ang masamang impresyon ko sa kanya. Naisip ko rin naman na nagbabago ang mga tao at tila naging inspirasyon na rin ni Nick si Annie para maging matinong lalaki noon. Wala na rin akong ibang nakikitang babaeng umaali-aligid sa kanya kaso talagang naiilang ako. Dahil palagi na silang nagkakasama ni Nick na para bang sila lamang ang tao sa aming paaralan. Tinutukso na ako ng mga kaklase ko na maghanap na rin ako ng taga-suyo na pwede kong maging kasintahan. Kesa lagi na lamang akong sumasama kay Annie. Nagiging hadlang lamang daw ako sa mga pag-iibigan nila ni Nick. Doon na nga ako na konsensya at natauhan, Sir Seth.
Naisip ko na may punto sila dahil madalas naman ay hindi na rin ako napapansin ni Ani noon. Wala na rin siyang ibang bukang bibig kung hindi sinik lang. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan para mabigyan sila ng pagkakataong maipahayag ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Ako na ang kusang lumayo. Unti-unti akong umiwas at madalang na rin akong sumama kay Nick at kay Ani. Dala na rin ang pagkailang ko sa kanilang dalawa. Napansin din yun ng aking ibang mga kaklase pero di ko mambibig ko. Nagpatuloy na lamang ako sa natural kong pakikisalamuha sa ibang kaklase. Mas pinili ko na lamang na sumama sa iba kong kaibigan. Sa tingin ko naman ay interesado din si Ani kay Nick dahil halatang gustong-gusto rin niya ang binatilyo. At walang tulak kabigi na talagang nahuhumaling na siya dito sa tagal nilang magkasama sa buong linggo. Hindi ako galit kay Ani at wala namang nagbago sa aming samahan. Kailangan ko lamang dumistansya dahil hindi na ako komportable na makasama sila ni Nick at isa pa. Makakaistorbo lamang ako sa kanilang dalawa, di ba? Araw-araw ko silang nakikitang masayang magkasama at nabalitaan ko pa sa iba naming mga kamag-aral na tuluyan na silang naging magkasintahan. Naipakilala na pala ni Ani si Nick sa kanyang mga magulang kaya naman pala malaya na silang nakakapunta sa kung saan-saan noon. Lumipas pa ang ilang buwan. Parang nagtaka ako nang napansin ko na halos isang linggo na rin na hindi pumapasok sa paaralan sina Nick at Ani. Wala sa mga kaklase namin ang makapagsabi kung anong dahilan at kung bakit bigla na lamang silang hindi pumasok sa klase noon. Kaya naman naisipan ko na bisitahin si Ani sa kanilang bahay. Pagkarating ko, inabutan ko ang nanay niya na nagwawalis sa bakuran ng kanilang bahay noon. Tinanong ko si Ani at nabanggit niya sa akin na posibleng nahihiya ito kung kaya't ayaw nitong pumasok sa may paaralan at hindi magawang lumabas ng bahay. Naguluhan ako sa mga sinabi niya kung kaya't lalo akong nag-usisa. Doon ko nalaman na buntis pala ni Nick si Ani. At ang masama pa ay hindi yon pinanagutan ng binata. Nalaman pa ni Ani na may iba palang kasintahan si Nick buhat sa pinanggalingan nitong paaralan. Yun mismo ang totoo nitong kasintahan kaya naman pala hindi siya magawang ipakilala ni Nick sa kanyang mga magulang. Nagbuka tuloy aning si Ani at nadisgrasya pa siya sa batang edad na kagagawan ng kapusukan ni Nick. Pinaniwala siya ni Nick na siya lamang ang minamahal nito pero nakatali na pala ito sa legal nitong nobya sa Manila. At ang mas matindi pa, takot si Nick sa kanyang nobya na malaman nito na nakabuntis siya sa baryong yon. Halos bumagsak ang balikat ko at napatulala ako sa isang tabi. Bumagsak lahat ng mga paniniwala ko na mabuting tao at mapagkakatiwalaan si Nick noon. Ang totoo pala ay mas masahol pa siya sa mga manloloko at magnanakaw. Ginamit niya ang kahinaan ni Ani para lang matugunan ang kanyang pagnanasa at paghahanap ng matitikmang katawan. At basta-basta na lamang niyang tatakasan ang kanyang responsibilidad dahil sa meron siyang kinatatakutan. Saglit pa akong nagulat at nawala ang isip ko sa konsentrasyon nang makarinig ako ng mga pagsigaw nun. Napagtanto ko na sumisigaw si Ani sa loob ng bahay. Kaya dali-dali kaming umaksyon ng kanyang ina. Pinapasok ako ng nanay ni Ani at nagmamadali kaming nagtungo sa kwarto niya. Inabutan ko noon na may hawak na kutsilyo si Ani at nagbabalak siyang maglaslas ng pulso. Napasigaw ako at inagaw ang hawak niyang kutsilyo noon. Kinuha yun ng kanyang ina. Pinigilan ko si Ani pero nagwawala ito. Kamuntik na niya akong maitulak. Mabuti na lamang at nayakap ko siya ng mahigpit.
Humahagulgol siya habang umaagos sa mga luha sa kanyang mga mata. Parang madudurog ang puso ko noon habang pinagmamasdan ko ang kalagayan ni Annie. Hindi ko lubos maisip na sisirain ni Nick ang buhay niya. Nilinglang niya ang aking kaibigan para lang kuhain ang kanyang mga pangarap. Gayun din ang kanyang pagkababae. Sinubukan ko na pakalmahin si Annie sa kabila ng matagal niyang pag-iyak. Makalipas ang ilang sandali ay humiga siya sa may kama at walang siglang kinausap ako ng masinsinan. Isinalaysay niya sa akin ang buong pangyayari at kung paano siya nabuntis ni Nick. Ilang buwan na ang nakakalipas nang sumapit ang kaarawan ni Nick noon. Isinama nito si Annie sa kanyang bahay. Kahit na hindi pabor ang mga magulang nito sa kaibigan ko. Nakipagkwentuhan pa sina Annie at Nick sa mga bisita noon. Nagawa din nilang kumain at uminom ng juice pagkatapos ay umakyat sila sa may hagdan kung saan matatagpuan ang silid tulugan ni Nick. Pagkapasok nila sa loob, ay doon nagumpisang mahilo si Annie. Hindi naman siya lasing dahil hindi siya umiinom ng alak noon. Ipinahayag ni Nick ang pag-ibig niya kay Annie. At walang pag-aalinlangan na pinaghahalikan siya noon at hinawakan sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi naman siya makapalag dahil nanghihina ang kanyang buong katawan at umiikot ang kanyang paningin. Hanggang sa hindi nagtagal, nagdilim ang kanyang paningin at hindi na niya malaman kung anong kasunod na nangyari noon. Nagising na lamang siyang walang saplot habang nasa katabi niya si Nick. Kinabahan siya at halos mapaiyak siya nang malaman na may nangyari sa kanya. Pero pinangakuan naman siya nito na wala siyang dapat ikatakot dahil walang mangyayaring masama. At kung mabuntis man siya, pananagutan siya nito. Doon lamang napanatag ang kalooban ni Annie pero lumipas ang ilang linggo. Nakaramdam siya ng matinding pagsusuka. Parati siyang nahihilo nun. Naging sensitibo na rin ang kanyang pang-amoy sa iba't ibang bagay. Hindi na rin niya nagagawang maglagay ng pabango sa katawan dahil nahihilo siya at nasusuka sa amoy nun. Nag-alala siya sa kanyang kalagayan at inisip na baka meron siyang malubhang sakit kung kaya't ipinagtapat niya sa kanyang ina ang nararamdaman nun. Nagtungo sila sa ospital, nagpa-check up sa doktor. At doon nila nalaman na buntis si Annie. Nagbunga ang nangyari sa kanila ni Nick. Simula noon ay hindi na pumasok sa paaralan si Annie. Nagawa niyang puntahan si Nick pero inabutan niya itong may dalang malaking bag kasama ang mga magulang. Ipinagtapat niyang nagdadalang tao siya at si Nick ang ama. Hindi naman nasorpresa si Nick at hindi rin nakitaan ng kasiyahan. Umiwas siya ng tingin kay Annie at dire-diretsyong sumakay sa sasakyan. Itinulak si Annie ng ina ni Nick at sinabihan na hindi siya ang babaeng karapat-dapat para sa kanilang anak noon. At kung maaari ay wag na itong mag-imbento ng anumang kwento laban sa kanilang anak. Kung gusto ni Annie na makasuhan at mapadamay ang buong pamilya niya. Matapos noon ay nagmamadaling sumakay sa kotse ang buong mag-anak at naiwang lumuluha si Annie sa isang tabi habang hawak ang kanyang tiyan. Namuo ang galit sa puso ni Annie. Nabanggit niya sa akin na hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakakaganti kay Nick noon. At kahit saan pa man ito magpunta, ay pilit siyang hahanapin ito at pagbabayarin sa ginawang kasalanan. Nainis ako at bumalik ang matindi kong pagkasuklam kay Nick. Pinatunayan niya sa akin na talagang totoo lahat ng masasamang pagkakakilala ko sa kanya. Isa siyang sinungaling at mandolokong mapang-abusong nobyo. Pero kahit gaano pa kalaki ang galit ko sa kanya, ay wala pa rin akong karapatan na makialam sa problema nila ni Annie.
Silang dalawa ang dapat na magresolba ng problema nila. Pinaiwan ko si Ani na itigil ang iniisip na paghihiganti dahil makakasama yun sa kanyang ipinagbubuntis, pero tinapunan ako ng masasamang tingin ni Ani. Kinilabutan ako at halos manginig ang mga kamay ko sa sobrang takot nun. Nang biglang manlisik ang kanyang mga namumulang mga mata. Bahagya akong tumayo at walang sabi-sabing lumabas ng silid nun. Nagpaalam naman ako sa nanay ni Ani bago kumaripas ng takbo pabalik sa aming bahay. Napag-alaman ko na totoo ang mga kwento. Isang ang aswang si Ani. At nakakatiyak akong papatay niya si Nick kahit pa umalis na ito sa baryo. Ilang araw akong umakto ng normal sa paaralan kahit na nag-aalala ako sa kalagayan ni Ani. Wala akong pinagsabihan ng mga nakita ko sa kanya dahil nire-respeto ko pa rin at pinapahalaga ng aming pagkakaibigan sa kabila ng kanyang pagiging aswang, kung totoo man yon. Lumipas ang ilang linggo, nabalitaan ko na lamang na bumalik sa aming baryo si Nick. Kinabahan ako dahil nakakatiyak akong aabangan siya ni Ani. Hindi na ako nagdalawang isip na bumisita sa kanilang bahay noon. Tumawag ako pero walang sumasagot. Napansin ko na nakabukas ang pinto kaya naisipan ko na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Tumawag ako sa mga magulang ni Ani, pero wala ni isa sa kanila ang sumasagot. Lumingalinga ako sa bawat sulok ng bahay pero walang katao-tao doon. Malapit nang lumubog ang araw, nagtungo ako sa may palikuran. Nakarinig ako ng nakakarinding hiyaw na parang nagmamakaawa. Nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Napansin ko ang isang pinto malapit sa likod bahay. Binuksan ko yon at namilog ang mga mata ko sa nakita ko. Halos mawalan ako ng ulirat nang matitigan ng isang figura ng nakaluhod. Abalang-abala siya sa paglantak ng kung anong mga laman ng isang lalaking lasog-lasog ang katawan nun. Lumapit ako at mas lalo ko pang inalam kung sino ang naturang lalaki. Napatakip ako ng bibig nang mapagtanto na ang katawan na yon si Nick. Lumingon sa akin ang bulto at laking gulat ko na mapagmasdan ang marumi at dugoang anyo ni Ani habang ngumunguya ito ng sariwang laman loob. Bumakas sa mukha niya ang matinding kalungkutan habang bumabagtas na naman ng mga luha sa kanyang mga mata. Rumihistro sa isip ko na pinatay o kinain ni Ani si Nick. At yun ang naging paghihiganti niya sa pambubuntis sa kanya nito. Naghalo ang kilabot at awa sa kalooban ko habang pinagmamasdan si Ani. Sobrang sakit sa puso ang kanyang matinding pagdadalamhati sa sinapit niya. Napaatras ako ng paghakbang. Hindi ko na siya nagawang kausapin pa. Nagmadali na akong umalis sa kanilang bahay. Pagka-uwi ko sa bahay, dumiretso ako sa aking silid tulugan. Dun ako pabagsak na humiga sa kama. Humagulgul ako sa pag-iyak habang sariwa pa rin sa isip ko ang nangyari. Yun na marahil ang remedyo na naisip ni Ani sa kahalayang ginawa sa kanya ni Nick. Lumipas ang isang araw, binalak ko na dumalaw sa bahay ni Ani. Hindi ko na nagawang pumasok sa loob ng bahay nila. Nagkubli na lamang ako sa punong kahoy at nagmatsyag na lamang ako nun. Pinanood ko si Ani habang nakahawak sa kanyang tiyan. Medyo lumalaki na rin ang tiyan niya nun.
Naglalakad-lakad siya sa may bakuran ng kanilang bahay habang humihimig ng isang awitin sa mga sanggol. Napagtanto ko na marahil ay ipagpapatuloy niya ang kanyang pagbubuntis. Kahit papano ay nakahinga naman ako ng maluwag na walang nangyaring masama kay Annie noon. Bumalik na rin ako sa aming bahay. May nakasalubong akong iilang kapitbahay na kumpul-kumpul na nag-uumpukan sa ilalim ng punong mangga. Nagkikwentuhan sila tungkol sa biglaang pagkawala ni Nick sa nagdaang araw. Nagkaroon sila ng haka-haka na posibleng bumalik na rin kaagad si Nick sa Manila sa takot na baka makita si Annie dahil bulgar na rin ang kanyang pagdadalang tao. Hindi na ako nakisali sa kanilang usapan. Alam ko na mananatiling isang lihim ang ginawang pagpatay sa kanya ni Annie. At kahit may nalaman ako sa tunay na ganap, ipinagpasa Diyos ko na lamang lahat. Hindi man makatarungan o maliman ang ginawa ng kaibigan ko, pinanindigan pa rin niya ang desisyon na maghiganti nun para makamit ang kapayapaan ng pag-iisip. Alam ko na darating ang panahon na magtataka ang kanyang anak at walang kikilalaning ama. Pero nararamdaman ko naman na pupunuan ni Annie ng pagmamahal ang kanyang anak nun. At kahit wala man itong kikilalaning ama ay magiging matiwasay naman ang buhay nila bilang pamilya. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Annie. Hindi na siya nagpakita sa aming paaralan pagkatapos ng naganap na pagkawala ni Nick sa aming baryo. Pero naitaguyod at napalaki naman niya ng maayos ang kanyang anak. Nung nagkolehiyo ako ay ipinadala ako ng aking mga magulang sa Bataan. At doon na rin ako nakahanap ng trabaho. Madalang na akong umuwi sa aming baryo pero sa tuwing nakakapagbakasyon ako, paminsan-minsan ay dumadaan ako kay Annie. Binibisita ko silang mag-ina. Lumaking kamukhang-kamukha ni Annie ang kanyang anak. Naging isa siyang mabait at masunuring bata kahit walang ama ay natanggap na rin niya ang lahat at hindi kinwestiyon ng ina ungkol sa kanyang ama. Masaya ako na nagkaroon ng mabuting anak si Annie at nalagpasan niya ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Hindi na rin siya sumubok na magmahal. Para sa kanya, sapat na ang kanyang anak para makabangon siya sa araw-araw.